dito sa Spiritual Dialogue with Father Odon de Castro. Narito po tayo sa Cariana Lay Monastic Community, isang munting bayan ng Diyos. Bago po namin ibigay sa inyo ang aming spiritual father, narito muna si Sister Tachi. Magandang araw po sa inyong lahat. So, Father. At ngayon po mga kaibigan, narito po ang aming spiritual father, Father Odon de Castro. Father? Magandang araw sa inyong lahat. Yung huling paksa na tinalakay natin ay ang kaguluhan na nangyayari sa simbahan Katolika ngayon. At sinabi nga natin na ang dahilan bakit merong kaguluhan sa simbahan Katolika ngayon, na ang resulta ay yung mga lay people, kagaya nyo, mga laiko, mukhang hindi ninyo alam ang paraan kung paano pumunta sa langit o kung paano iligtas ang inyong kaluluwa. At ang napunan natin ay ang dahilan para bakit ito ay nangyayari ay sapagkat yung mga dapat magturo, hindi alam na kung anong talagang ituturo nila. Pag-ibig niyo sabihin po, Father, pag sinabi niyo nagtuturo, you mean theologians, you mean bishops, priests? Anong sakop po ng nagtuturo pag sinabi niyo nagtuturo? Pag sinabi natin nagtuturo, ay yung mga talagang sinabi ng Panginoon Diyos na sila ang dapat magturo. No? Which is essentially ang mga apostoles, ibig sabihin yung mga obispo, yung mga kardinal, yung mga pare, yung mga teacher na nagtuturo sa seminaryo, yan ang mga dapat magturo. At sa mga laiko, yung mga magulang, mga dapat magturo sa kanilang mga anak. So, kasali yun, Father? Paano po maituturo ng magulang yung paraan upang matutunan namin ng utos ni Kristo kung sila mismo ay parang nagkukulang ng unawa sa Christ's command? Kung yung mga magulang ay hindi marunong magturo, ang dahilan ay sapagkat hindi sila tinuruan ng mga obispo at ng kanilang mga parish priests. Marami hong itinuro ang Panginoon sa Kristo na pag nilimin ninyo ay parang hindi ho namin makakaya lahat, hindi namin maunawaan. Pero in essence, yung pinakabuod ng turo ni Kristo na dapat naming matutunan at sundin, ano po yun? Yung mga turo kasi ni Hesus Kristo ay mahirap maintindihan ng karaniwang tao. At si Hesus Kristo mismo, kapag siya ay nagtuturo, kung mapupunan mo, ang sinasabi sa Ebanghelyo ay wala sa mga tao nakikinig ang nakaunawa sa kanyang turo. Opo. Kaya pagkatapos noon, tinatawag niya yung mga disipulo niya at ipinapaliwanag pa niya kung ano yung tinuro niya. Kaya talagang mahirap maintindihan yung mga turo ni Hesus Kristo. So, masasabi niyo ba, Father, na dapat may certain katangian ang nagtuturo upang maging gaya ni Kristo? Ganon. Merong katangian dapat yung nagtuturo at dapat meron din katangian yung mga tinuturuan. So, both ways, Father? Silang Hindi pwedeng dalawa. isa lang ang may kasalanan noon. Yes, silang dalawa dapat. Okay, so simulan ho. Ano po yung katangiang binabanggit po ninyo? Yung katangian na dapat meron ng isang nagtuturo at meron din yung nakikinig upang maunawaan ang katuruan o command of Christ. Yung mga nagtuturo, mas komplikado yung kanilang katangian. Para sa isang malawak na sagot doon sa tanong na yon, kung titignan mo yung liturhiya ng simbahan Katolika, nag-uumpisa yan sa Advent, hindi ba? Advent. Tapos tumutuloy sa Holy Week, tapos sa Easter. Kagaya ngayon, nasa Sunday after Easter na tayo. Nga iyan ay mga hagbang na dapat daanan ng mga tao nagtuturo. Ang tawag diyan mga spirituality ng liturgy.
Dapat abutan nila yung spirituality ng liturgy na umaabot sa Easter. Medyo matagal yan. Pero yung katangian ng mga tinuturuan, mas madali. Sapagkat ang kailangan lamang sa kanila ay mga ron ng pangkukumbaba. Pagpapakumbaba. Yeah, Humility. Humility. Yun ang kailangan nila yan. So, Father, hindi naman ganun kadali din yung maging humble, ano, Father? I mean, pwede ko naman sabihin, ako, pagpapakumbaba na ako, pero hindi ho ganun kadali yun, hindi ba, Father? May hakbang din yun para makadating sa pagpapakumbaba. Yeah, maraming dapat turuan yung mga obispo at mga pare. Ang nangyari nga sa buong mundo kung bakit nakaproblema tayo at maraming confusion ay sapagkat yung mga dapat magturo, tamang sinabi mo, walang tamang katangian. Kailangan din nila yung pagpakumbaba. Would you say that? Hindi naman kailangan, mas maigi kung meron silang pagkukumbaba. Okay, Father. Pero kung wala silang humility, pero alam nila kung anong dapat ituro, pwede pa rin yun. Basta yung nakikinig ay merong tamang pagkukumbaba or characteristic. Ganun pala yun, Father. Yeah. So, mas madaling magturo? Hindi. Yeah, kaya nga sabi ni Jesucristo, pakinggan mo yung mga pariseo, pakinggan mo yung tinuturo nila, pero wag mong gagayahin. Ibig sabihin, walang humility yung mga pariseo, pero tama yung tinuturo nila. So, mas madali nga, Father? Mas madali talaga yun. No? Sige, Father. So, Meron pong habilin ng Panginoon si Kristo sa mga disipulo na huwag muna kayong aalis at mangingibang bayan, hintayin muna ninyo ang pagdating ng Holy Spirit, sapagkat ang Holy Spirit ay siya magtuturo ng lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo at mga bagay na dapat nyo malaman. Paano kayo magkakaroon ng ganong katangiang sumasa inyo ang banal na Espiritu? Tama ka. Kaya't kung mapupunan mo after Easter, yung tinatawag nating Sundays after Easter, Opo. lahat ng ebanghelyo ay tungkol sa Holy Spirit at pinaghahanda ng Panginoon Diyos yung mga apostoles. Opo. So halimbawa, sa Day of Pentecost, kung titignan mo ang ebanghelyo sa Day of Pentecost, hindi sinasabi o hindi binibigkas yung nangyari ng Pentecost during Pentecost Sunday. Ang ebanghelyo ng Pentecost ay si Jesucristo binibigyan ng poder yung mga apostoles upang magpatawad ng kasalanan. Opo. So practically, it has nothing to do with Pentecost, but about the forgiveness of sins. So ibig sabihin, yung mga talagang mga obispo, mga pare, dapat talagang bigyan ng talagang karunungan kung anong dapat nila gawin upang magturo ng tama. At dapat gawin nila yung mga sinasabi ng Ebanghelyo after Easter Sunday. Mga 7 Ebanghelyo yun. Sister? So, ang masasabi niyo, Father, ang kanilang problema hindi nila alam, pero palagi naman nilang binabasa yon, di ba, ang Ebanghelyo. Ano sa tingin niyo ang pagkakamali o anong hindi nila ginagawa o hindi sila o wala o hindi katangian na wala sila? Bakit ganyan ang nangyayari? Kapag ang mga obispo at mga pare, at hindi naman natin nilalahat, sapagkat mayroon mga obispo at saka mga pare naman na may tamang karakteristik, paghahanda sa pagtuturo. Pero kapag ang isang obispo ay hindi handa, hindi siya makakapagturo. At yung mga nakikinig sa kanya ay hindi matuturuan. Pag yun ang nangyari, hindi malalaman ng obispo at hindi malalaman ng mga nakikinig na wala pala silang alam. Paano po yung mga pare na pangkaraniwang mesyang humaharap po sa amin, nagbibigay ng homily, ng paunawa tungkol sa mga bagay-bagay? Ang isang tao, pag sila naliligaw, hindi nila alam na sila ay naliligaw.
Pag ang isang tao ay ignorante ng mga turo ni Hesus Kristo, hindi nila alam na ignorante pala sila. Opo. Kaya kailangan ng isang santo who will remind yung mga obiso, mga pare na hindi pala nila alam yung mga turo, yung mga tamang turo ni Hesus Kristo. Sister? Malungkot na sitwasyon, Father. Medyo malayo na tayo. Mahaba ng panahon na nakalipas. Nandito pa tayo, parang hindi kumbaga sinasabi niyo, hindi pa nakakapagsimula. At yun ang pinag-uusapan natin kung bakit nakaganyan ang simbahan katolika. Ang simbahan katolika ay dapat ang simbahan who is supposed to lead people to heaven. Di ba? Dapat tayo magturo ng tama. Kung bakit tayo pang very confused. At itong confusion na ito, ay ang nakakapuna ay yung mga obispo mismo tsaka mga kardinal. Kaya kung mapupunan ninyo, yung mga obispo at kardinal ang mga nagtatanong sa Santo Papa, bakit ba magulo ang mga turo ng simbahan ngayon? At it has been 200 days. Malapit na sa 200 araw, hindi pa rin sinasagot ang Santo Papa. Na anong ibig sabihin nun? 200 days, ibig sabihin, hindi niya alam ang sagot. Paano malalaman ng mga lay people kagaya nyo? Paano malalaman ng mga obispo, ng mga pare? Anong sagot sa kaguluhan kung siya mismo na namumuno hindi alam ang sagot? Sister? Parang napakalaking problema, Father. So, kaya naman tayo nandito, Father. Saan natin hahanapin ang sagot? Ang mabuti na lang, meron tayong mga Santo Papa before. Ang sagot naman dito ay found in Scriptures. It is found, tinatawag natin sa mga ama ng simbahan. At kuminsan, pag meron tayong mga Santo Papa na banal, he reminds us kung anong dapat gawin. Mabuti na lang. At mabuti na lang bago mag-retire si Pope Benedict, pinigay niya na ang sagot doon sa tanong na yun. Sapagkat nung siya ay Santo Papa, magulo ng simbahan katolika. Magulo ng simbahan katolika. Vatican II pa lamang, magulo ng simbahan katolika. And Pope Benedict as Cardinal Ratzinger was attending yung Vatican II, ando dun siya. Nakita niya yung mga usapan, magulo talaga. At sinulat niya sa isang libro na siyang ang sumulat na talagang magulang Vatican II. Kaya talagang he was expecting na after Vatican II, magugulo ang simbahan katolika. Di ba nung araw po, yung mga ama ng simbahan, yung mga theologian of the Catholic Church, nakasulat na naman lahat doon at ang diwa ay iisa na kanilang pinapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng paniniwala sa simbahan katolika. Andiyan nakasulat naman sa libro, katulad ni Thomas Aquinas, na St. Augustine at kung sino-sino pa, bakit na iba pa? Bakit na iba? O iniba pa? Actually, yun ang nangyari na iba talaga, no? Sapagkat mahilig ang mga pare, ituro yung mga na kanilang personal opinions kasi Kaya nag-iba-iba tuloy yung mga turo. Sapagkat hindi nila alam ang sagot sa mga katanungan ng mga tao. Hindi nila alam kung anong sagot sa tanong, how do we go to heaven? Na ibang tinuro nila. And this is natural kasi noong 17th century pa lang, pinasok na ng simbahan katolika ang heresy na tinatawag liberalism. Opo. Ano yung liberalism? Ang liberalism ay kapag ang mga sagot na binibigay mo sa mga tanong ng tao ay yung mga sariling gusto mo, sariling kagustuhan mo. Hindi yung sagot ni Kristo, hindi sagot ng mga santo ng simbahan katolika. Father, excuse me, wala na po tayo masyadong oras. Sa susunod na natin broadcast ay pagpatuloy po ninyo yung kung ano yung kaisipang liberalism na laban sa simbahang katolika. At babalik po ang spiritual dialogue with Father Don De Castro. Marami pong salamat.
O sa